DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. We're kung kailan kung kailan holiday. Okay, today is the 25th. Kung kailan holiday traffic. Oh, grabe. I underestimated the traffic on a holiday. Kala ko lang traffic ngayon. Wala. Today is the 25th of August. It's a Friday. Thank God it's Friday, but not for the traffic. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. At pwedeng i-download ninyo dito yung DWIZ app through iOS or Android. Live para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and comment. Kasi ang saya-saya ng interactions dun sa aming comment section. Text line namin is 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. At mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang digital TV devices or receivers. Kung hindi nyo po nakikita yung channel, then just rescan at lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. May warning po, yung mga gustong bumiyahe north. Okay. Nako. May yun ba yung lalo na. Kung gusto nyo masaktan. Okay. Masaktan. Kung type ninyo ay nakaupo kayo sa sasakyan habang kung nasa parking lot ng sakit ng NLEX. katawan. Sige. Kailang. Ha? Okay lang sa inyo yung tumanda kayo dun sa okay sa lang, kotse ninyo. lang. Kung gusto nyo yun, ha? Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo. Ang NLEX na po mismo nagsabi. Okay. Braced for traffic. Opening po ng FIBA. FIBA World Cup. Attend ang presidente pero malamang magcha-chopper yan. Siyempre. He should. Long weekend ito 4 days. Hanggang Lunes. So yung mga magbabakasyon dyan, papuntang umiwas na kayo sa sakit ng katawan. At ulo. At inis. Pati gutom. daw EDSA, yung tatahak kayo mula Makati papuntang Quezon City. Today, Friday. Parang show na, no? Yung gano'n. Yung iwasan. Kasi po, kung wala kang gagawin doon. Correct. Merong pick-up points sa Metro Manila at Central Luzon. Okay. Para daw sa mga manonood. Nako. Now, how does that work? Punta ka sa pick-up point, siyempre may ticket ka na dapat. Siguro, malamang. May mga arrangement na yan. Arrangements na yan. Pero meron number coding po today. Ay. Ha? Ba't gano'n? Number coding scheme remain in effect. FIBA, tapos despite the suspension of schools and government work. Kasi po, ang private sector hindi naman suspended. Kaya ma-traffic. I see. Marami daw traffic personnel nakadeploy. Useless yan. Anin naman nila. Anong magagawa ng traffic personnel kung napakadami sasakyan? Di ba? Okay. Di ba, Parin Joel? Si Parin Joel, Nakita ko yung tech natin. Ano yan? Matsagain sa traffic to Kanina, ganito kasi ang dinadaanan ko mula Parañaque yung East Service Road. Pagdating ng 6 o'clock, biglang nagiging one-way yan. So, lahat kami. Yes. Kanina, biglang may mga pasalubong. Tapos yung mga pasalubong, Counterflow holiday! na. Holiday! Holiday? Holiday? Tapos kami,
Kung ano, holiday. So wala. Hindi holiday. Ang tawag nila holiday. It's not holiday. Pinag-uno ng mga tao, canceled yung one way. Hindi. Ang walang pasok, eskwelahan at government offices. Offices. Ang mga private companies po, ang meron Mga pasok. enforcer, mali pa kayo. Holiday. Yung holiday. gusto sumakay ng LRT2, papuntang, pwede silang papuntang MOA. Libre daw po. Basta manonood kayo ng FIBA World Cup. Ayan. LRT2. Ang LRT2 po, yan yung Aurora Boulevard. Okay. Papuntang Araneta pala yan. MOA. Mali ako. Papuntang Araneta, LRT2. Manonood sa Araneta. So, meron pala sa Cubao. Sa Cubao. Araneta, sa MOA, At saka, Philippine Arena. Yan. Yan. So, pero masaya yung opening mamaya dahil, alam mo, merong isang flashback photo nasa social media. Si FM, dating Pangulong Marcos, ang nagto-toss the ball. Tapos yung nasa likod niya si Lito Puyat, remember siya? BAP. Tapos yung barong nila, yung alam mo, yung gusto kong barong yung may pilekis. Yung may pilekis yung sa harap at sa likod, gano'n yung barong. Sabi ko, okay. Ngayon mamaya, malamang mag-ball toss din. Si BBM naman. Related po rito, Hall of Fame ng FIBA. Uy! Nahirang ang ating sariling Kaloy Loizaga. Congratulations. Tagal na nito, wala na nakakaalam dito. Ay, ako naalala ko, pero hindi ko Na inabot mo siya maglaro? Hindi. Ako, batang-bata ako. Grade schooler ako. Okay. Nakita ko siya maglaro. Pero hindi na siya, not the usual, not the Ako usual. nakilala ko siya nung nasa 50s ito eh. So, nagko-coach siya sa Ultra. Tapos very approachable siya. Tapos naglalaro na sila Chito noon at Joey. Kaya lagi siya nandun, nanonood. kasama niya po, kaklase niya si Yao Ming. Pero late na itong si Kaloy. 1950s pa siya naglaro. Ngayon lang siya na... Ang height ni Kaloy Loizaga 6'4". 6'4", ano? Pero dominante na siya noon, ano? Pero malakas tumalon, mahaba ang kamay, mautak. Ito ang tatay ni Chito Loizaga, na asawa ni Most Traveled. Ang gusto ko lang malaman because walang film clips niya, bro eh. Walang film clips niya. Meron. Wala, bro. Meron. Gusto ko lang makita yung kung meron siya yung kasi you cannot be that dominant. Sabihin natin magaling ka and all that, matalino. Yung work ethic niya, ano ba siya? Yung physical ba maglaro? Walang patalo, dumadive sa bola. Sa basketball, hindi pwedeng hindi ka physical eh. Correct. Lalo na kapag nasa, naglaro yan si Trixie. But there are some iconic photographs. Ewan ko na alala mo, lagi siyang target, lalo na, di ba yung enforcer doon sa Letran, si Charlie Badjon. Alala mo yan? Maganda po tong quote kay... Meron silang kuha na... Charlie. Oo, nag-ano sila, si Charlie, sila. batang tondo yan eh. Oo, yun talagang... Balyador yan. Oo, and Charlie then, Badjon. siguro naisip na there's only one way to stop the big difference. Talagang balyador niya. Inaano niya yung talagang... Hindi naman binabalya, pero... Ginugula. Sabi po nung anak niya, si Chito Loizaga, my father used to say, it doesn't matter what name is written on the back of your jersey. What matters is the flag you represent on its front. Yan. Ito po si Kaloy Loizaga, nag-migrate sa Australia. Okay. At isa naman siya, pero parang late na. 70 years ago. Okay. Nung, parang lumalabas tuloy, may mga comment ako naririnig, concession na lang sa Pilipinas. Ano yun, sa Australia? Magkaroon ng Hall of Famer. Concession na lang kasi tayo nag-host ng FIBA. Excuse me. Bro, para sa mga hindi umabot sa kanya, lalo na yung mga millennial. Morning, sir. Morning, was Ronette. Powered that Philippine team na nag-number 3, nag-third sa Hindi pa World uso Championship. basketball loan. Kahit sa number 3. Hindi pa uso. Bronze medal, wow! Hindi pa uso yung hindi siya doon. Sila yun, Ambrosio Padilla. Di ba ay number 4 basta Hindi wala sila Kaloy, hindi sila sila Ambrosio Padilla yun. Sila Marquisias. Sa ginawa sa South America, Brazil if I'm not mistaken. Hindi pa sila Kaloy yun.
Ang basketball noon, ilang bayan pa lang ang naglalaro. Yung mga nakakaintindi pa lang. Yung mga hindi pa lang. hindi Hindi pa pa siya, US, US influence pa Yes. lang. Oo. Philippines kasi US eh. Hindi, yun na nga eh. I would think yun the goal. But basketball was invented by a Canadian. By the way. By the name of Naismith. He's Canadian. So sinasabi nila, it's not an American game, it's a Canadian game. Inano lang ng Amerikano. I'm trying to imagine, dati pinag-uusapan natin yung St. Louis Expo na Yes. dinala yung mga parang mga katutubo natin. Dapat dinala kung sila Kaloy. Ganon. Higanti pala to. Higanti pala to. Hindi, turn of the century pa yung ano eh. Century ba yun? Yung St. Yung Louis. tribal. Sorry. Yung St. Louis. 19, nung kasi simula pa lang ng colonization ng US. To justify their colonization, dinala nila yung tribes na savages. They eat dogs. Yung mga, ang doggy Amerika, fish, sila nagumpisa nung sinasabi na well, hindi naman sila nagumpisa, pero dun sa modern age, sila nagumpisa ng soft na colonization. Soft? Oo, mayroon mga Sunugin ng Samar. hindi, Soft yun. hindi yan. Hindi Ay, di yan. yan. Howling Yan yung- wilderness. Oh. Ay, hindi, huling kasama yan. Kasi that was also the British, that was also how they call British, Belgians, French, ganyan lahat yan. Pinagpapatay. Pinagpapatay nila lahat yan. Ang mga Native Americans sa America. Yung Amerikano nag-introduce ng mga games, basketball, etc. Nag-introduce ng Thomasites, yung mga ganon. Yung mga soft kind of Hindi, they have to pronunciation. erase Spanish. Yes. Totally. Yung mga ganong And they klase. did a damn good job. Nakalimutan na natin ang Espanyol. Por qué? Okay. Yun. So yan po, traffic at merong konting honor kasi kay Kaloy, di baling pampalubag loob, pero deserving naman niya, matagal na nga eh. Dapat nga, in-honor din nila Matagal na yan. Si Lito Puyat. Pinakamatagal na Basketball Association of the Philippines. Hindi ba nga inagaw ng PBA. Samahang Samahang basketballista. basketballista. Inagaw nila yan. Oo. Pero meron daw pong positive ang Pilipinas. Diyan sa FIBA, nag-survey ang FIBA, Basketball World Cup. Ang Philippine team daw po, ang biggest positive surprise. What the hell does that Ang mean? tinda ng Ano ulit? ang tinda ng propaganda. hell does that Propaganda. Mamaya- Hindi, pero sabi ng coach, May laro tayo hindi naman tayo mananalo sa Italy. Ay, wala pa laban, talo na tayo. Ikaw naman. Sabi, hindi naman tayo mananalo sa Italy. So, managing expectation. Ang sama ng ginawa niya. Pero may surprise daw siya. Price. Okay. Ano kaya, lalaro si Clarkson? Hindi, lalaro si Mahal Chot. daw ng Si bayad Chot kay mismo Clarkson. lalaro. Ha? Bayad. Si Chot mismo Akala lalaro. ko ba Lalaro? bandera Baka yun? himatayin yun sa court. Hindi, lalaro ng maglalaro. Ng piko. Piko. Ay, Wait a minute. Pare, anong bayad sinasabi mo? Akala ko bandera na yung... Si flag Clarkson, hindi, may bayad yun. Abay, Kaloy will be turning in his grave. Ha? The big difference. Nung panahon niya, magkano bayad kay Noon na panahon niya, basagan ng mukha ang laban. For pride. Pride? Oo, pride lang yun. Ngayon kasi, professional na, it's all about, there's a lot of, puro pera commercial talaga. Meron daw pong survey, 22% of FIBA, ang sinasabi, ang Gilas Pilipinas will make the biggest surprise. No! 22%. Yeah. okay. Pero ang maganda po rito, nasa spotlight ang Pilipinas. Huwag tayong namang medyo mag-behave naman tayo. Nasa spotlight ng mundo. Oo, wag naman tayo Yan po pagdaraos ng mga international events. baka may mag-rally na naman kayo. Tsaka prestigious po yan para sa bayan. Kaya nga nag-aagawan sa Olympics. Nag-aagawan sa Football World Cup. Prestigyoso po yan para sa bayan. Yung sa atin dito, Boost yan, it's a boost.
Lalong-lalo na. Talagang basketball ang passion Wala tayong ng magawa. Pilipino. Alongside sabong. Passion. Yun ang mabigat, yung alongside sabong. You can't Ibig mo fight. sabihin, hindi pumulacing man lang yung weteng? Hindi, given na yun. Spanish times pa yun. Spanish pa yun. correct. Before pa. Oo. Before the Spanish Yung mga times. ganyan Talaga? games. ano yun. Before, ano? Weteng is a Chinese term. Ang mga, But, tayo, Limahong pa. Mahilig Meron talaga ng tayo two sa- numbers game. mahilig Eh, talaga tayo sa numbers games. kung Mga lima ho, ganyan. di Spanish colonial period. Hindi pa pala. Before ba? Sino yung pirate? Siya, si Limahong. Before pa the Spaniards. Kaya sa Before Malaysia, meron din Limahong, two numbers game. Yes, meron. Wetting din. Pero hindi wetting. Two numbers din. Two numbers din. Okay. Mahilig talaga tayo sa Ending. ganyan. Hindi mahilig tayo sa games of chance. Games of chance. Mahilig tayo sa ganun. Ang unang kalaban daw po natin, Dominican Republic. Magaling din yan. Magaling yan. May 3 NBA players yan. Oh. Ang matindi po rito, maraming turistang dumating. Ayun. Uy, that is Yun. deliberate. Boost, it's May a boost. strategy yan. May strategy, strategy. Secretary Frasco. Ano? Well, may hapon-hapos bus papuntang Philippine Arena. Meron? Oo, tsaka grab na mga tourist guide. Meron hop on, hop off. Totoo? Yes. Going. Okay. Okay. Na may sunroof dahil tatago si Don Kick sa taas sa bubong eh. So, Okay. but you know, I'm... 1978 kasi nag-host tayo. Alam mo kasi ang US, hindi nila pinapansin ito yung World Basketball Conference dati, WBC. Naging World Cup na ngayon. Ang dating nagahari dyan na USSR. Dati. Okay. Pero ngayon, gumaling na rin yung mga European countries. Spain, Italy, even France, Germany ang gagaling na. Yung mga Yugoslavia, yung dating Yugoslavia, yung Croatia, yung tawag nito, yung isa pang Bosnia, mga ganon. Serbia, Slovenia. Serbia pala, Serbia. Slovenia. Serbia. Maraming NBA players na... Tatanungin kita kung ano dahil Lithuania. Ikaw basketball, ano ka? Ikaw talaga basketball legend ka. I mean, hindi, will we see... In my mind. Hindi, will we see... A legend in my his own own mind. Hindi, dito sa tournament ito, meron bang mapapanood tayo mga Pilipino, yung bagong brand ng basketball? Ano? Meron. Aba, Meron. Kasi ano, Hindi bago na basketball ngayon. Hindi na nga yung It's not the style ni same, Chot eh. It's not the same. Iba na. Halimbawa ngayon yung sentro, Oo. tumitira ng tres. Hindi na siya yung purely sa loob lang lumalaro. Kaya sila hindi na uso yung laro nila. Wala yung low post. Yung maraming NBA na 7-footer, hindi na nga ginagamit eh. Ano yung Bali wala na sila eh. Ano yung sinasabi ni Chotres? Tapos running game lagi. Tapos 3 points. Yung running game talaga. Yan ang pinakamatindi. Yung Tapos running 3 points. Sinasabi ni Coach Yes, Chot, Big surprise. small ball game. Yun na, hindi What is a small ball game? Small ball, yung nagpauso niyan, yung Warriors. Okay. What diba? does it do? What Maliliit sila happens? pero mabilisan. Mabilisan. Kaya natin yun. Running Fast. game. Parang Kung running nag-practice game. tayo ng ganun. Hindi ba tayo? Wala, practice ni Chot. Grabe yan, nakakahingal yan. Hindi, practice ni Chot, press release. Ito naman agad kinarambulan mo siya. Hindi, pero At least Kagaya niyan, mag-gain si- ng experience. Alam mo, kung naghahanda ka, hindi puro... Narinig mo ba ang USA team, media ng media? Oo. Hindi. Hindi mo narinig? Hindi. Yung mga dating mga Philippine team, narinig ka ba, puro media ng media? Wala. Kagaya niyan, ha? Yung mga, Ito puro media ng media eh. yung mga contenders, never sila nagpaano. Kagaya ng USA, Tatago nga yung Serbia, Slovenia, Argentina, magagaling, Spain. Never na nag-press release yung mga Hindi yan. nagpe-press release yan eh. Basta lalampasuhin ka na. Oo, lalampasuhin ka na lang sa court. Kaya si Jokic, Ayoko, wag lang magka-blowout yung malalayo. Alam mo, ang kinuha ni Steve, tinibinabantangayan ngayon, yung US team. Okay. Ang coach na US team, Steve Kerr. Curve. Oo, yan yung Warriors. Sino yung Warriors? Yan yung Warriors. Small ball yung style niya. Style niya. Although may mga malalaki siya, sila Jackson, na pero puro shot blockers. Oo. Okay.
Hindi yung mga Shaquille O'Neal na Hindi. brute Babakbakin force. ka, Hindi oo, brute hindi. force, hindi. Mga shot blockers. yung kanya. Interesting. Three points. Ang sarap manood ngayon ng basketball. Iba na. Bago-bago. Di ba yung yung Mas ngayon eh. Bilis ng game. Jokic. May tres. Tres eh. Pasa. Oo. Oo, tsaka magaling magpasa lahat, etc. Si Richard magaling din naman magpasa eh. Pasa ng blame. Blame. Di ba nung Pass the naano blame. tayo sa Cambodia, tinira tayo sa Cambodia, sabi niya, masama floor. ng floor. Si Chalex pass the strategy. Plus the strategy. Yan ang ginagawa ng mga yan. Well, sige, yun. Abangan natin. Tingnan na, gusto ko rin Hindi, makita maganda. ng bagong style. Maganda yung basketball. Paano natuturuan ng big man tumira sa labas? Ang tindi How naman do yan. you do that? Bata pa lang. Bata pa lang yan. Di ba pag ikaw, coach, i-encourage mo ba yung matangkad mo magtitira sa labas? Hindi. Kailangan eh. Tignan Yan mo na si- ngayon eh. tignan mo si Hindi nga yung lumang thinking na hindi dapat tumitira sa labas yung malaki. Hindi. Bakit hindi? Bakit hindi? Napapabaya nga, kala papasok yung palang titira sa labas. Ayun si Kai Soto. Si Kai Soto, tignan mo, magaling din sa Abangan labas. natin yung batang yan. Kung talagang ano. Na maayos siya. So, ang security daw po ngayon ang number 1 na focus. Dapat wala sana. Okay, kailangan sana walang masamang mangyari. Okay. Walang maimus kabitin. Pero may nagtatanong, kumusta naman yung airport? Okay daw. Special sila. OIC. Special lane yung mga kwan. Hindi, baka barahin ng BI eh. Hindi, okay daw. Human trafficking! May, ano ba kayo? Pinoy lang ang binabara ng Pinoy lang. tayo lang ang hinaharas. Nakita mo, may bago na naman silang mga ruling paglalabas daw ng bansa. Anong ruling? Ewan ko, maraming hahanapin. May bagong rules sila. May ano. Check-in talagang masusi. Hindi, ngayon dadali mo na yung authenticated na college diploma mo. Ha? Kaya parang lagi. Pag hindi mo dinala, yari ka. Basta, ang sabi nila is to bring documents that will attest na you legit yung pag-alis mo, that you can afford it. There is kumbaga May mapapakita financial mo, proof. Financial proof na. Why? Binigyan nga ako ng visa already based on that. So why are you asking me all of these things? Tapos any proof daw that they demand, you have to show. How is that possible? Sabi ng rules eh. Sana maganda internet ninyo. Meron mga pang sir, secondary screening eh. Malam, ang Kasi Kasi kapag secondary pag pinagsuspetsahan ka na. Pag nakapila, may suspicion. suspicious. Yun ang nakakatakot doon. Expert sila sa profiling. Aba. Expert talaga. Yan. Yan ang magiging ugat ng lagay-lagay. Boss, magmamadali ako. Mapa-fire na ako sa trabaho ko. Magkano cash mo dyan? Oh my gosh. Yan ang gut. I hope Nakakatakot not. yung mga I hope ganyan not. rules. Magkano cash mo dyan? Kasi it makes us more desperate. Pagatian na lang natin yan. Ayan. Ay. Yun daw pong manonood papuntang sa arena, sa Philippine Arena, ang kunin yung exit ay yung Ciudad de Victoria. Yan po ang advice ng NLEX. Okay. Pero meron pa mga ibang exits kasi Marilao, Bocaue, Tambungbong, papunta Santa Maria yan. Yan yung, at nako, kinakabahan ako dito sa mga Bakit? traffic na to eh. Oo. NLEX. Kasi aabot. Pansin talaga yung mga iba-ibang tawag dito, ruta, may base ng bantra. Dapat siya magdala sa sasakyan eh. Yung bus pooling. Mag-carpool. Hindi pa kasi natatapos yung train system eh. Ayusin pa yun. Ganda sana kung 30 years pa daw yun, Jonah. para sa Madison 30 Square years? Garden, ano? 30 years. Kasi ito naman, this will be the third FIBA World Cup after 30 years. Kasi after 45 years tayo nandito eh. Okay. Yan. Matindi po ang media ng ating Gilas team. Oo, hindi. Natawa ako dun sa comment ni Non Alquitran. Kilala mo si Non Alquitran. sabi? Reporter po, police reporter po yan. Bakit nasaan pa si Non? Pero basketball player yan. Kasi laki ni Naglaro ng kolehiyo yan. Naglaro sa kolehiyo, pero police reporter Ano naman. sabi ni Non? So nakita niya yung pakawala. Merong isang grupo na hindi kilala. Naglabas yung mga Kung ano-ano. bidang-bida yung
Yung? So, Reyes, Gilas. Sabi. Siya una-una nag-comment, hanip sa propaganda. Sino naman? Pero sabi niya, let's go, Gilas. Yes! Of course. Nandun din yung we're rooting for our team. Of At saka course. Di bali na ho yung mga asar kayo kay Chot. Huwag nyo na yun, pabayaan nyo na yun. Set it aside. At saka please be advised ha. Pag tayo nanalo rito maski pa paano, baka yun na yung ating bid para sa Paris Olympics. Naku po, malayo pa tayo ron, pare. Sa Paris. Kailangan manalo tayo rito ng konti. Isa man lang. Maski isa man lang. Wala, mahihirapan tayo dyan sa Olympics. Malayo pa po Kaya tayo. galit si Commodore Tariela sa iyo. Magalit na siya kung magalit. Malayo tayo. Traitors. Malayo tayo dyan. Siguro inisip ni Commodore Tariela, you, Mr. Banal of all people, should, Yes. Yes. after wearing the flag, mga ganun-ganun, you should understand. You of all people should be realistic. You of all people should not be throwing around words like traitor at a time when there's no war. Ano ba? Anong iniisip niya? Meron daw war. Shit, teka. Meron daw, Trixie. There's war. It's forthcoming. Yes. We're losing the war on plastic. Ayun. Iba yun. On SIM. That's a terrible war. We're losing the war on SIM scam. I think, scam, yeah. the phishing. Yeah. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angela. Okay, so agree na ba tayo? Okay, agree. Meron lang last comment. May Okay. big surprise daw ang mga fans. Fans. Baka hindi sila umabot doon sa games. Surprise! Sabi ni Floren, ikaw Floren, pagdating mo sa sobrang smuggling. Yeah, pwede ka Sobrang naman traffic. sa may live streaming, Florence. May live stream. Meron. Ay, good. Bumili nga siyang ticket. Ako, maski gusto kong manood, iniisip ko pa lang yung effort to doon? get there. Oo. Bihira kasi mangyari yan 78 pa yung huli. 45 years ago. Oo. Pero pwede naman Mayroon dyan sa pagkatapos ng arena, dito na Araneta na at saka At MOA. saka MOA. Kumustahin mo traffic dyan? Ako lalakarin ko yan. Pwede. Oo, malapit lang sa Cubao. Nakaingit to, Cubao. Pwede maglakad. Mapawisan ka pa. Oo. Saka alam daw pakain-kain ka pa ng mani. Saka masarap ang ang problema, maraming kainan na madadaan. Ang dami Baka rin. ma-distract ako. Hindi Hindi ka na umabot sa Hindi game. ka makakapanood. Kasi baka kakain ka doon sa marami doon. Ang dami na. Walang tapon sa mga teams dito. Lahat mag-okay panuorin yung mga yan Yes. Yes. Pre-qualified na yan. Pre-qualified. Tayo lang kasi tayo ang host. Kaya pasok tayo. Pinagbigyan lang tayo dito. Oo, totoo. Tayo. Hindi tayo makakapasok dyan. Dami natin kalaban sa Asia. Oo, yung kagaya niyan. Magagaling din pala yung mga Japan teams. Meron din silang mga imports. Ang mga matitindi ngayon sa basketball, European countries. Karamihan. Ibang kanilang laro, no? Iba yung kanilang... Nakita ko, napanood ko yung pre-game ng US, Spain. Talo yung Spain. Pero hindi bumuhos yung Spain Okay. Hindi bumuhos. Ang matinding nilaro doon sa UC Edwards ng Minnesota. Matinding nilaro sa atin yung... Pero sila Curry, wala. Hindi sila... hindi sila. Puro mga bata. Ang kinuha ng US, yung tipong gutom. Oo. Talagang yan. Wala pang glory na inaabot. Talagang sila, papasok na mabuti. Buti sila gutom sa panalo. Tayo gutom sa rice. Hindi, gutom sa... Dito para sa... If you're talking about basketball... Ikaw Gutom sa Palagay ko maraming bigas sa inyo. Gutom sa panalo, ang US. Ay US. Tayo gutom sa bigas. Hindi, gutom sa press release.
Oh my Gutom, gosh. Gutom panlagay na yan? Gutom pa rin. Oo, kulang eh. Kulang. Dapat nga may supplement eh, mali eh. Diet pa nga daw yan. Diet yan eh. Sa Lex. Dapat may supplement. So ano yung Yung sa rice, nagreklamo itong Unigro na grupo. Kasi Unigro, isang grupo ng mga farmers cooperatives at mga rice communities dyan sa sa Nueva Ecija. Uy! Sabi nila, Nueva Ecija, talaga rice production. Rice Yun talaga yung sabi nila, hindi na daw sila magdadala ng kanilang harvest dyan sa Kadiwa stores. Bakit naman? Kasi Kadiwa pang mahirap yan eh. Hindi daw sila kinakausap ng DA. Meron daw silang programa o marunong ba proposal. mag-Tagalog yung mga yan? Dapat marunong dahil taga Nueva Ecija. Nueva Ecija eh. Nag-Amerikana ba yung mga yun? Baka Chinese ang salita niya kaya hindi sila makapag-usap. Ito, Unigro Philippines Vice President Edna Arnado. Ay, Pilipinas yan. Sabi niya, hindi tunog, hindi tunog Fai Chua eh. mga ganon. Hindi ganun. Uy, parang yun. familiar ba sa'yo? Pamilya. Sino yun? Mukhang yun yung sa Federal Australian Polymer? Reserve. Polymer. Anyway, Equals magkano polymer, price mo? Fai Chua equals polymer. Ganun ba yun? Oo, hindi naman. yes, Hindi yes. naman. Alam mo, may senador na pick up yung natin. Yung ating sinabi. Chismis natin tungkol dyan sa polymer. Sa polymer. Pero tumahimik na. Siyempre. Hindi siya nag-call ng hearing. No? Ay, ikaw naman. hindi yan bagay para sa Senate Bureau of Investigation. Senate Bureau, SBI. SBI. Senate Bureau of Investigation. Senate Bureau of Investigation. T-shirt yan Hindi, Ang polymer, hindi bagay. Hindi bagay. Kasi, Di lusot si Fai. Polymer. Is polymer a form of sinabi plastic? sa kanila, sir, Matibay naman po matibay yan. ito. Tsaka, nagkaintindihan na yata dun sa 500, 100, Pero balik tayo dyan sa Nueva Ecija. Bakit ayaw daw kausapin? Yun na nga, meron daw silang proposal para kung paano ibababa ang presyo ng bigas. Ayaw silang kausapin. Ano daw yung presyo paraan? nila mababa na as it is. Mababa na. Oo. Nasa 28 yata sila. 28 sila. 28 pesos per kilo. Ikaw ma-maintain mo lang yung Mapapababa pa daw 28, yan nila. ganda. 8 Eh kung to 7 co-op yan, pesos. hindi yan nagmamanipula. Hindi, tsaka bro, if I may, ang sinabi nila, meron silang technique yung ginagamit nila biofertilizer. Oo, meron silang ganon, organic. Less damaging. Mga ganon. Ayaw ka silang kausapin. Hindi na mahal yung hindi mahal yung fertilizer. Yung fertilizer, Inputs. Bakit sila? Tapos gumagamit talaga sila Hybrid seeds. Papababa daw nila 8 to 7 pesos pa. Yung presyo. Yung presyo. Yeah. Hanep, sayang yan. Kaya gusto lang Di ba? Kaya silang kausapin. Ginagawa na nila yun. Cost of production, Ba't hindi only yun ang i-adapt 78 ng pesos. Department of Agriculture? Walang kita sa fertilizer. Walang kita. Bakit sila kakausapin? Anong pa? Baka mawala pa yung kita namin sa fertilizer. Edna naman, intindihin nyo yung sitwasyon dyan. Kawawa namin yung mga Department of Agriculture. Yung Tsaka sindikato dyan sa loob ng Department of department. Finance, lahat ng mga Ang malalakas simple na lang ng mag-import. hinihingi nila, makausap sila. Usap lang. Audience Maawa lang. naman kayo. Nakailang sulat na sila. Ilang sulat na? 4. Dapat. Tapos at Ikaw the lang pa last, yun. ako lang pa. Hindi, mali kasi. Dapat 16, ganun. Edna, huwag yan ang kausapin nyo. Kausapin nyo yung mga malalakas mag-import. Ayun. Para i-adapt yung inyong position. Ayun. Ayan, oo. Nag-i-import nga yun eh. Bakit Ay, sila hindi. mag-adapt? Kasi, yun, Brad? Alam mo, meron formula How yung... does that make sense? Hindi, it makes sense. Alam mo kung bakit. Yan ang bagong technique. Parang basketball yan. Parang basketball, Oo. bagong brand of... Ikaw, malakas ka mag-import. Ngayon, magkukunyari ka. Hindi, kasama ko itong mga ito. Oo. Rice producers ng mga ito eh. Oo. 90% import, 10% sila. Aha. Patay. Patay. Ganon yun. Meron daw pare, ewan ko kung anong kwan nito. Meron daw ni-raid Yes. na warehouse. Yes, sa Balagtas. Sa Bulacan. Bulacan. Ang Customs Commissioner, Bienvenido Rubio. Siya mismo. Oo. At hindi lang si Bienvenido Rubio. Marami Ang mismo, sila. kasama pa raw si
Speaker Romualdez. Ba nanre-raid yung mga commissioner at saka speaker? At saka, Erwin Sino pa? Congressman Erwin Tulfo. Anak ko? Yan. Grabe, high-powered raid. Okay, powered. So, Powered Hindi with, kaya staged to? Okay. powered with what? Kinakabahan ako By the pag way, ganyan eh. Meron akong advice dun sa PR handler. Ang ganda din ko ha. Nakasalansan pa yung mga ni-raid. Yung mga camera crew, huwag yung isama sa kuha, i-crop niya. Kitang-kita. ito naman hindi naman PR. Hindi naman crew yun eh. Hindi naman kasi stage. Hindi naman stage ito. It was just nagkataon lang na kasama sila. Hindi. Fancy meeting Hindi, yun. ang totoo yan, papunta sila sa Philippine Arena. Nadaan lang sila. Matraffic. Dumaan na sila doon sa race. Malapit lang yan dun eh. And then surprise. Nagtanong. Ay, may raid. Nagtanong. Nagtanong ng direction lang pala. Tagal naman itong Philippine Arena. Arena na to. Meron bang warehouse dito malapit? May man na may raid. Ayan, may raid. Ang may-ari daw po, Great Harvest Rice Mill Warehouse. Yes. The name alone. Tatlong rice warehouse. Nandyan sa daw po industrial complex Oo. sa San Juan, Balagtas, Balagtas, Bulacan. Ayan. Oy, by the way, nakita ko yung Balagtas. Birthday ngayon nung kasama natin sa Business Day, si Francisco Baltasar. Si Okix. Si Okix. Nag-business day ba yun? Oo, pare. Nandun pa rin siya hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Galasford. Yan ang nag-i-screening ng mga wire reports. Okay. Noong panahon nung pinupunit. Kapag may relevant, alibawa sa banking, papasa niya sa akin yan. Tignan mo yan. Baka pwede mong gamitin yan. Una-una wala ka nang pupuniting virus. Wala na pang pinupunit. Dati papel pa yan eh. Pinupunit yan eh. Reuters. Wala bang sumisingit pag gano'n? Walang sumisingit. Wala. Brad ito. Wire eh. Pero rin. Si Okix. Happy birthday, Okix. Happy birthday. Sa totoo lang. Talaga? Ibayin natin yan. Kasi Maraming nakikinig sa atin ng mga kasama Dati natin. kasama natin. Manong Selo. Tika, Ay! may siha ito eh. Ay, Kaselo. Selo. Handa mo na. Handa mo na. Handa mo na, Selo Lagbay. Ano yan eh, aking partner in crime. Okay. Ayan, si Kaselo Kaselo. Lagbay. Presidente siya ng press club. Ako ang kanyang vice president. Matagal na yung presidente ito. Kaselo ha. Kaya partner in crime kami niyan. Handa mo na, Kaselo. Handa mo na. Debate siya. Maayos dyan. tapos yung Teka, caption teka. pa eh. Parang Ano sabi? Itong Congressional Bureau of Investigation yata. Meron Hiral dyan. Sana. may sabi. CBI. Surprise check. Tapos ito ang gumagamit si Visitorial powers. Akalain mo. gumagamit ka ng mga question lead. Is the explanation for the surging rice prices somewhere here? Kasi yun yung mga... Galing. May extra rice. Sabi po ng customs, inutusan niya raw ang mga warehouse na yan na ipakita ang dokumento to support the rice importation. Yes. So nang raid kayo, hindi nyo alam whether, basta ang conclusion nyo, smuggling. Pero pag nagpakita ng dokumento, hindi na smuggling. Okay. So, hindi pa kayo sigurado na smuggle dyan. Okay. Kasi pwede pa magpakita ng dokumento eh. Kawawang mga sako ng bigas ko pagsasalita niyo mo. So, nagpasalamat pa daw si Customs Commissioner kay Speaker Romualdez, Yes. The vigilance. Congressman Erwin Tulfo. Yan. Siyempre, nagpasalamat siya dyan. Baka ano siya ng Congressional Bureau of Investigation. Biglang pumapil yung customs Siyempre. Bigla? Bigla kasi kabakas sila dyan eh. Maraming customs official. Sila na mismo namumuhunan. Totoo yan. Yan ang balita sa loob eh. Balita sa loob ng mga customs yan Mamaya eh. bukas sasabihin. Commissioner. Ito yung papel eh. Hindi mo naman tinignan. Nasa bulsa mo eh. Ayan. Tingnan mo, meron dyan. Nandyan oh. Ikaw naman eh. Malaking checking na.
Kapag napanood na nilang totoo, yung smuggling at hoarding na yan, there will be price to pay. Sino nagsabi niyan? Hayop pa mga word. Bureau of Commissioner, Intelligence Group Deputy Commissioner, Joby Max. Si Joby Max. Uy! Si Joby Max. Uy. Parang sweepstake, Manuel. Uy. Grabe yung script Underscored the role of the Bureau of Customs in the Marcos administration's thrust to get to the bottom of hoarding. Parang, din to as if doing something. Yeah. Ito gusto ko lang malaman nyo. Isinama ba ninyo, maski na isa malang maliit na official ng Department of Agriculture diyan sa pagre-rate? Baka meron. Baka mabuko po Baka mabuko. Kayo naman po Ayaw makipag-meeting. Yung palang kasama nila sa House of Representatives. Okay. Hindi naman daw raiding team yon. Ano to? Hindi, fact-finding team yon. Yung fact-finding team sumama sa raid. Yes. So, para malaman nila what are the facts. So it's the Congressional Bureau of Investigation's fact-finding team. Yan. Saka, namangha daw sila. Ganyan pala kalalaki ang mga bodega. Lalaki pala. Ang dami pala laman nito. Oo. Mabigat. Hindi. So may papeles nga nung mga naipakita. Wala, well, Ikaw, Hindi, ganito yan. Pagka customs raid. eventually, magkakaroon din ng dokumento. Hindi, pag customs raid kasi, you don't have to show it Show right anything. away. Pero Yes. ipapadla ka. muna. Tapos papakita mo yung documents mo. Ngayon, ang basis ng customs raid is only smuggling. May kasama hoarding dyan. Okay. How do you prove hoarding kasi? Well, there's a price stabilization. I have a council. warehouse. It's full of rice. That's the purpose of the Kaya warehouse. nga warehouse. Hindi sa bahay. Paano hindi sa masasabi bahay. na go-hoard ako? Di lang yun. Wala naman tayong registration. We don't track these things down. Anong? Unang-una, hindi ka nagpakita ng papel na ikaw ay magdadala ng imported rice. Wala ka. Smuggling. Smuggling ka. Number two, Number 2. ang alam namin na laman dito dapat, kasi yun ayan ang estimate, 200,000 metric tons lang. Bakit nagkaroon ka ng 800,000? Saan galing iba? Saan galing iba? Smuggled nga. Yan, pwede yan. Number 3, hindi mo pinapalabas yan. Okay. Goods na yan. Wala pong bumibili. Hindi mo hindi mo Diba? Bili niyo sa yan. presyo ko. Valid yan. How do you say that? Hindi, kasi ang problema yung dun sa, the one and only alleged hoarding law we have requires a state of emergency. So, mayroong price council. Price Stabilization Council. Sabi ni chairman ng Price Stabilization Council, the Department of Trade and Industry Secretary, mali yung price. Magkano ba presyo mo? Dapat ito, binili ko. Wala namang walang price control ng bigas. So theoretically, kahit 200 ang presyo ko, wala kayong magagawa. Kung may bibili sa 200, it's your lookout. May alleged. Ang price control nga kasi is only for states of emergency and analogous circumstances. So wala nga. So you need a law. Yan. 200? Magkano mo pinagbibili ito? Dahil ito ngayon ang formula niya para sa pagkano ng hoarding. Magkano mo pinagbibili itong mga bigas mo? 200 pesos per kilo. Sige ha. Pag ikaw nagpabili ng less than 200 pesos per kilo, hoarding ka. Ayan, hoarding yan. Ganon. Ang hirap patunayan sa court ba? Sabi mo, huwag ka magpapalabas ng hindi bibili sa'yo ng 200 pesos per kilo. 800,000 metric. Pero nagbenta ka na less than 200. Patay ka na. Ayan. Hindi yun po ang market forces Anong market forces? Pakita mo sa akin. Humingi ng tumawad yung customer di binigyan ko ng discount. Hindi ka ng 10%, 180 per kilo na lang. Hindi ka pwede mag-discount kasi sinabi mo sa akin 200 pesos ka. Ayun. Smuggling ka at hoarding ka.
Okay. Ang hirap nito. Ang Pero- ano kasi niyan, ang solusyon niyan, wala kayong magagawa kapag tinatago yan. Ang solusyon niyan, dapat may magpakawala ng bigas. Oh. Correct. Yun ang nawawala. Yung Kasi, function ng NFA. Yan, wala ng NFA. Kasi kung yung NFA nagpapakawala ng bigas, Walang magpuwersa kayo Na na ibaba, maglabas at ibaba yung presyo nyo. Okay? At kausapin nyo Ano yung pa mga- po, the oldest trick in trade yan. Itatago mo yung goods mo pag nagkakaroon ng taas ng presyo. Hindi lang ho yan sa taas ng presyo. Halimbawa yung peso-dollar rate. Yan, kasama yun. Nagkakaroon na ng ugong-ugong. Magkaka-devaluation. Anong gagawin ng mga traders? Tatago muna nila. Siyempre. Goods nila, magkaka-shortage. Magkakaroon ng devaluation eh. Pag nag-devaluation po yan, taasan lahat ng presyo na imported. Kotse, whatever. So nag-hold sila, inaantay nila yon. It's the speculative nature Yes, of trading. That's why you are in trading. That's why you are That's in what the trading. President was trying to Sasakay ka sa explain, mga ganyan ng market. Yan. Kaya So, in-explain na yan ng Presidente. So how Yan, do you fight hoarding? Hindi nyo po yan Competition. Kailangan bigyan ng kompetisyon. Kaya sabi ni FM. FMCR. He put up the NFA. NFA ang panlaban dyan. At saka, kausapin nyo yung mga gustong tumulong. Unigro. Katulad ng Unigro. Kaya nilang mag-produce ng bigas na mas naman ito yung mura. Unigro na to? Gusto pa makipag-usap. Oo nga eh. Wala Hindi kang daw sila. Hirap na nga ang At DA eh. Hindi, ito yung masama niyan. O sige, after so many letters, Okay. sabihan ba naman sila, we're not interested. Hindi, ito We made it clear that they Dinedma were sila. not Dinedma sila. interested. They just wanted, Unigro, na dalhin yung produkto nila para sa kadiwa. So, ang masama niyan, kasi hindi na rin sila, ang kumausap sa kanila si Yusek Christine, preventively suspended siya for the same program, for kadiwa. Okay. I see something really suspicious here kasi absuelto, walang probable cause daw kay Yusek Panganiban, pero yung lahat ng mga lower sa kanya, meron issue sa kadiwa, sa Office of the Ombudsman. So yung original kausap ng Unigro, wala sa office. So they tried to talk to the higher ups, to Yusek Sebastian, to Yusek Panganiban, and Baka Rais answer is Asam. clear. Wala kang pakisama Unigro eh. Mahirap. Sinabi ko na sa inyo na aspirational lang yan, 20 pesos eh. Tapos ngayon, kakausapin mo kami na pwedeng gawin yun. So anong purpose ng importation? Kung ganyan din nagwawala ang presyo ng bigas. Di ba? So pwede mo ba sabihin successful ang rice tarification? Ang taas-taas ng presyo ngayon. Ang number one purpose daw niyan, para maibaba ang presyo sa palengke ng bigas. Hindi. Nangyari ba yan? Hindi po. Di ang conclusion, failure yung rice tarification. No matter what the statistics of Ben Diokno say. Lies, damn lies, and statistics. Di ba? Failure niya, kaya gusto ng presidente i-review yan. Inupakan agad siya. From all sectors yun. Oh, grabe. Grabe. Ayan, tapos yung NFA na sinabi niyang buhayin uli, lagyan ng market function, inupakan daw. Grabe. Corruption. Show your worth. So, ang ano na nga, naging biglang voice in the wilderness si Raul Montemayor eh. Na nagsasabi, hindi, kailangan ayusin natin to at lahat, production ng kailangan natin, ganito, work, trabahuin natin yung mga pangangailangan ng mga farmers, kaya naman yung doblehin, triplehin yung kanilang produce. Ayaw. Okay. Loko tong si Joel Ramirez sa YouTube. Successful daw ang rice tarification dahil dumami yung mga subdivisions. Uy, naku po. Joel. Yung pala purpose no. Hindi ko nakita yan, Joel Loko ka talaga. Bakit important na rin ba yun? Yun ang Yun ang number one. Siya ang biggest The important. rice, oh. Talaga? According to Statistics. Meanwhile, ito sabi naman sa Facebook, naalala nila si NFA Administrator Jason Aquino. So, tama pala siya sa pag-oppose sa RTL.
Aha. Eh, di ba inaway siya and the authors of the rice tarification law actually asked for his head. Gusto nila i-fire ni Presidente. Duterte. Eventually, in-endorse yun ng mga members ng NFA si Duterte Council. hindi naman payag sa rice tarification eh. Hindi nga. Until So he was overruled by his secretary. his finance secretary and several members of the NFA Council at the time na mahilig mag-i-import. So, kaya tinanggal yun nun sa nag-resign si Admin Aquino because the council was at odds with him. Isipin nyo, ang NFA administrator yan ang pumipirma ng importations. Binabypass siya ng council. So, paano yun? So, some of the importations actually were technical smuggling kasi hindi sila talaga pinayagan ng NFA. Hindi tumama wala sa procedure. So, nung kinontest sila, they asked to have him removed. Pagkatama yung ginagawa mo, ayan, never stand in the way of importers. Yung kadiwa daw po sa Davao, mas mahal pa yung bigas kesa sa palengke. Yung pala, yung kadiwa doon sa palengke bumibili. Oh my God. Mula sa farmers. Saan yung supply? Nagaling sa warehouse. Itong grupo na taga Nueva Ecija. Sila ang supplier dyan. They're asking to talk para mabenta ng NFA at 25 per kilo. Unigro brings their rice to Kadiwa. Sila yung supplier niyan primarily. Meron daw bagong grupong tatag, parang Jonat. I don't know if you've heard of this. PRISM, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Ito pong PRISM na to, ito yung mga rice traders. Nagtayo na sila ng grupo. Ang nakikita ko rito, makikipaglaban na to. Bakbakan na rin sa propaganda to. Parang mita. Parang mita na yan. Mita na rin yan. Mita na rin yan. Meat Importers and Traders Association. Talaga nado pa yung importers no? Importers. Pinagmalaki. They say that like it's a good thing. Yung Philippine, yung I naman doon sa PRISM, hindi importer yun. Ano yun? Industry. Naks! Para hindi halata. Subtle. Mita. May daw po siya. May? Hindi raw po nila kakayanin ng 38 per kilo. Kundi isa-subsidize na raw nila yan. Sino ba nagsabing 38? Wala namang price control. Wala rin naman suggested retail sa pork. Sino ba nagsabing 38? Ang inireklamo po ng mga kababayan natin, from 44, naging 56. Correct. Bakit ganyan? Meron nga rito, meron pang yung mga 65. You know what I just realized? Meron 60. Sa ating meat importers. Meron 55. Okay. Itong mga meat importers na to, sila yung RISA, especially yung nag-i-import ng pork at saka yung mga processed na pork. Sila yung nagpapasok ng ASF dito. Oo nga, sila. Yun na nga. Tapos binibigyan natin ng dahil nagka-ASF. So, lalo na parati silang binigyan mag-import. Because bad acts are rewarded pala. Sorry. Criminal acts are rewarded. Yeah. Okay. Bad is better. Correct. Bad earns more. Mabigat itong mga ito. Wag nyo nang kausapin yung ano yung tawag dyan sa association na yan? Sa co-op? Sa Nueva Ecija? Unigro? Wag nyo nang kausapin. Kaya naman magtiis ng Pilipino Di ba? Tsaka tatabahan na natin. Kailangan na natin mag-diet. Si Chalex. Kailangan na natin. Hindi yan maigi sa kalusugan. Kumain na lang ng iba. Ng bigas. Iba na lang. Let them eat cake. Yan. Yan. Kamote. Meron ba kamote? Pero madali magtanim ng kamote. Pero madali. Totoo yun. Kahit sako lang. Tsaka soil. Stick it in the ground to grow. Meron ka pang talbos. Pang merienda lang.
Masarap yung talbos ng kamote. Pero yung sa Max Fried Chicken, hindi fries ang kanila. kamote. Kamote fry. Kamote. Hindi potato. Potato, hindi potato. Okay. Okay. Wala nga yung sinasabi yung tungkol sa ano, si Jay Tariela. Magbabalik mamaya. Pagbabalik ang karambola. Siyang binanggit na wala sa lugar eh. Ano natin yan. Magbabalik ang karambola oras natin, 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ.